Okay. Ngayon, ano po ang gagawin natin dito po sa impeachment? I-pressure po natin lalo na sa inyo mga nanonood sa mga viewers po natin na taga Visayas at Mindanao. Yung congressman po ninyo, hindi kasi kayo nagpaparamdam eh. Iparamdam nyo po sa kanila na ayaw ninyo na bumoto sila against BP Sara. Tandaan nyo po yan, yung mga congressman po ninyo, sabihan nyo po na ikakampanya namin yung kalaban ninyo. Kalaban ng pamilya ninyo. Pag bumoto kayo ng impeachment para kay BP Sara, pressurein nyo po. Akala kasi ng mga congressman nyo, mabigyan lang kayo ng ayuda, okay na eh. Lalo na po sa inyo sa Visayas at Mindanao. Iparamdam nyo po sa kanila. Lalo na yung mga political leader, mga barangay, etc. na against kayo na ma-impeach si BP Sara. Kinakailangan po natin kumbinsihin yung mga congressman ninyo na kung paano, imaginein ninyo, tinabla ng mga congressman ninyo yung kay Marcos, may mga tunay na krimen. Tignan nyo ang katwiran ha. Totoo po na naglipat ng pondo, di ba? PhilHealth. At hindi lang po PhilHealth. Pati po yung mga PDIC. Naglipat po ng pondo. Diniklara na yung PhilHealth na unconstitutional. May krimen po na nagawa. Pero hindi raw po kasalanan niya ni BBM, sabi ng mga congressman. Dito po sa mga complaint nila kay BP Sara, uulit-ulitin ko, wala pong krimen. Bintang lang po. Wala pong sinabi yung COA na may corruption issue ang confidential fund ni BP Sara. Wala po. Wala. Zero. Nada. Wala. Pero ipipilit nila. Makakakuha ba sila ng mga boto ng congressman? Malamang. Kung hindi nyo sasabihan yung congressman nyo na ayaw naming ma-impeach si BP Sara, lahat ng congressman na boboto sa impeachment ni BP Sara, ikampanya natin yung mga kalaban nila. Meron po kayong mga Facebook, meron po kayong mga social media. Manawagan kayo sa mga congressman nyo. Hindi nyo sila iboboto kasama ng buong pamilya nyo pag inimpeach nila si BP Sara sa mga lokohan na haka-hakang mga krimen. 32 milyon ang bumoto, haka-hakang krimen ang magpapatalsik. Si Aquino di lang nga magpapatalsik. Yung apo lang ni Cory, papatalsikin. Yung binoto ng 32 milyon. Ganun kakapangyarihan yung mga Aquino hanggang ngayon. Yun lang mukhang abnoy na yun na si D. Hindi nga na-elect ng kung sino yan. Ito 32 milyon tatanggalin ng mga katulad ni Aquino D. Isang apo ng dating Pangulo. Isang apo ng peking hero. Alam nyo kung ako po kung sakali po, ito lang po mga batas na gagawin ko. Una kong batas, tatanggalin ko na selebrasyon ng Ninoy Aquino Day. Hindi na siya holiday dapat. Puta, hina-holiday nyo, hindi peke naman yung hero nyo. Yun, yung apo nung peking hero. Nagdemanda ng peking demanda laban sa 32 million votes. Pinakamalaking boto ng kahit sinong politiko sa Pilipinas. Wala pa pong nakakamit ng 32 million votes. Tapos yung apo ng peking hero, yun ang magdedemanda.
ng mga peking demanda. Yan ang una kong batas. Tanggalin na Ninoy Aquino Day. Ikalawa kong batas, parusahan ng kamatayan lahat na magsasampa ng impeachment na gawa-gawa lang. Para matigil na yan, taon-taon may impeachment tayo. Gawa-gawa nyo lang yan, putya. Sinabi ba ng COA na may nakawan? Sinabi ba ng COA na magnanakaw si BP Sara? Sinabi ba na may corruption? O sino nagsabi? Kayo? Paniniwalaan nyo yung mga yan? Putya, naging presidente yung lola niyan eh. May nangyari ba sa Pilipinas nung presidente lola niyan? Mindiola Massacre, yun ang nangyari. Naging presidente Chewin yan eh. May nangyari ba sa Pilipinas? Oo, yan yung panahon na nang-agaw ng teritoryo yung mga Inchik. Yung mga Chinese na agawan tayo ng teritoryo. May nagawa ba? Wala. Daldal lang, demanda lang. Puta, kung pwede palang demanda, kanino nagdemanda yung Ukraine? Nilusob yun literal, nilusob ng Russia. Kanino nagdemanda yung Ukraine? Pwede pala yung magdemanda pag inagawan ka ng teritoryo. Saan, kailan nangyari sa history yan? Tayo, mga binubugok tayo ng mga tokmol na dilawan. Dahil hindi nila kayang lumaban nung panahon na inaagaw yung teritoryo. O yan, sa 44. Yan ang mga, yan ang iniwan ng tiyuhin yan, tsaka nanay niya, ng kanyang lola. Tapos siya na mamumuno laban sa pagtatanggal ng Vice President. Binigyan na sila ng kapangyarihan. Palpak sila nung ano. Wala pa po sa history. Nag-aaral po ako ng history. Wala po sa world history na nagdemandang bansa dahil sinakop sila ng isa pang bansa. Sa history po, might is right. Hindi pa rin po nababago yan hanggang ngayon. Tayo lang ang kaisa-isa. Ididemanda kita. Sige, sakupin mo kami. Ididemanda kita. Puta, Ukraine, no? Sinakop talaga. Lumusob yung Russia. Saan nagdemanda yung Ukraine? Lumaban sila. Ganun ang trabaho. Sinakop ba tayo? Ano gagawin natin? Magdemanda tayo. Gumastos tayo ng bilyon-bilyon. O, panalo tayo. O, anong gagawin na natin? Panalo pala tayo. Hindi namin kinikilala yan. Sabi ng China, hindi namin kinikilala yan. Mukhang taeng putya. Pag may teritoryo ka, kaya nga tayo may armed forces. Kung po pwede pala na magdemanda lang ang mga tao, ang mga sinasakop, bakit pa kailangan ng mga armed forces? Putyan, tatapang natin sa salita, binomba lang tayo ng water cannon eh. Nagmamakaawa na tayo. Tignan nyo kami, binobomba kami ng water cannon. Yung Vietnam, binobomba ng water cannon, nagsaselfie pa yung mga mangingisda eh. Nakita nyo ba yun? Binobomba ng water cannon yung mga mangingisda ng Vietnam, nagsaselfie pa sila sa water cannon eh. Wala pa po nagdemanda ng bansa na sinakop sila ng makapangyarihang bansa. Dahil wala pong korte na mas makapangyarihan pa sa makapangyarihang bansa. Naintindihan ba natin yan? Maging practical kayo. Ipaglalaban namin to. Kala nyo hindi tama yung sinabi ni Duterte? Papel lang yan eh. Eto na lang oh. Kanino nagdemanda yung yung Ukraine? Hindi ba sila sinakop ng Russia?
Nilusob sila sa teritoryo nila. Kanino sila nagdemanda? Anong korte ng mundo? Wala. Kasi ang kinakailangan mo, pag sinakop ka, kung gusto mo pa maging bansa, maging independent, lalabanan mo. Yun ang rule ng mundo. May kakaibang rule ang Pilipinas eh. Ano susunod kasi sa Pilipinas? Yan, mga Aquino, Marcos, Marcos, Aquino, Aquino, Marcos. Puta, pinanganak na ako, Aquino, Marcos na, Marcos, Aquino. Tumanda na ako't lahat, Aquino, Marcos pa rin. Mga apo na, mga anak na, mga apo na ang bida. Sandro Marcos na. Lolo pa niyan, lolo niyan, nasa Guinness Book of World Record na pinakamagna sa buong mundo. Ngayon, apo na. Oh, yung isa, apo na rin. Mga peste ang pamilya. Puta, hindi pa ako pinanganganak. Marcos versus Aquino. Aquino versus Marcos. Hanggang ngayon. Ngayon, ang pareho ng kalaban nila, mamamayang Pilipino na. Magkakakampi na sila. Magkakampi na para mameste sa mamamayang Pilipino. Peste ang mga pamilya na yan eh. Aminin nyo, kayo, nabuhay na kayo. Marcos Aquino na, di ba? Oh. Nagsitanda na tayo lahat. Marcos Aquino, Aquino pa rin. Ang mga peste sa atin. Mag-likes po kayo at magpakape. Para mabawasan ang pagka-peste natin sa malintik ni. Inagawan ka ng teritoryo. Ang ginawa mo, nagdemanda ka. Teka muna ha. Wala kaming gagawin. Pero mag-iingay lang kami. Ididemanda namin kayo. Putang katarantaduan. Meron bang bansa, anong sa kasaysayan ng mundo, anong bansa yung sinakop, nagdemanda, nanalo? Puta kung pa pwede pala yun, di wala sana Roman Empire, wala sana Spanish Empire, wala sanang British Empire. Lahat yan nanakop, walang nagdemanda sa mga sinakop nila. Buti nga, yung China mahilig lang kumita ng pera eh. Sa dami ng pera na yan, kung ang estilo nila manakop din eh. Ano bang ano natin diyan? Tas yan talaga. Yan mga salot dito sa Pilipinas. Hanggat nariyan yung pamilya na yan. Hanggat sinusunod ng mga Pilipinong sunod-sunuran sa pamilya na yan, walang mangyayari sa atin. Apo na ngayon na may message sa atin, mga apo na. Tapos na yung mga anak. Hanggang sa kasalukuyan pa pala yung anak. Pero patapos na, na-train na yung mga apo eh. Na-train na mameste.